Nakita mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Batid mo ba na ang halamang damong ito pala ay nag-uumapaw rin sa mga sustansya? At baka hindi mo pa nga batid na ito ay makakain rin pala. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga pakinabang at gamit ng damong ito na kilala nga natin dito sa Pilipinas bilang talilong o taling-taling. Ito ang halamang talilong. Simpleng halamang damo. Tumutubo lamang kung saan-saan at agad mo ngang mapupuna dahil sa magaganda nitong mga rosas na bulaklak. Kilala nga ang halamang ito sa mga katawagang Ceylon spinach, talilong, taling-taling, at Philippine spinach. Isang klase ng makatas o matubig na halamang damo na tumataas nga ng mahigit sa 2 talampakan lamang. Madalas tumubo ang mga talilong sa mga malalamig at mamasa-masang lupa. At kadalasang ginagawang gulay, salad, sahog sa sopas o kaya naman ay sa nilaga. Kadalasang tumutubo nga ang talilong sa mga bansa sa US, Caribbean, Africa at dito sa atin sa Asia. At bagaman tumutubo na nga ito dito sa atin sa Pilipinas, subalit hindi naman natin batid na napakarami pala nitong pakinabang sa atin. Ang mga dahon ng talilong ay isang mainam na diuretic medicine na ang ibig sabihin ay nagpaparami ito sa ating ihi upang mas mailabas pa nga natin ang mga toxins sa ating katawan na mainam para sa mayroong mga heart failure, liver cirrhosis, hypertension at sakit sa bato. Mainam ring emollient o moisturizer ang halamang ito upang magkaroon ng magandang kondisyon ng balat. Mainam rin ang pagkain ito lalo na nga sa mga hindi agad natutunawan at upang makaiwas pa nga tayo sa pagkakaroon ng mga gastrointestinal disorders, constipation at irritable bowel syndrome. Mayaman din sa vitamin A ang halamang talilong na mainam upang maiwasan natin ang maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. At gayon din sa vitamin C na mahusay upang maging malakas ang ating resistensya. Pinaniniwalaan ring panlunas sa paglaki ng prostate ng mga kalalakihan ang pinakuluang ugat nito na maaaring inumin 2 beses sa isang araw. At higit sa lahat ay mahusay na pagkain para sa mga nagbabawas ng timbang. Ligtas kainin ng mga buntis o ng mga bata ang halamang ito sapagkat nakadaragdag pa nga ito ng level ng dugo sa ating katawan. Hindi ba't napakahusay ng talilong? Makakain na, masustansya na, ay marami pa palang lunas. At ang isang ito ay magandang gawing ornamental na halaman para naman sa mga kaibigan nating plantito at plantita. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim nito sa inyong hardin o sa bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ka ba sa halamang ito? Isang halamang damo na kadalas ay makikita mo nga lamang sa mga kaparangan o sa gilid ng kailugan. Isang halamang hindi mo nga aakalaing magagamit mo pala sa oras ng kagipitan. Hello, what's up? Your best here. Takot ka rin ba sa ahas? Maliit man yan o malaki. Isang klase ng hayop na kadalas ay naglipana nga sa kagubatan at minsan ay sa kapatagan. Isang makamandag na hayop, dahilan kung bakit nga ito iniilagan at kinatatakutan. Dito nga sa atin sa Pilipinas matatagpuan ang isa sa pinakamakamandag na klase ng ahas, ang Philippine Cobra. At dahil maraming ang uri ng ahas at ang ilan nga dito ay hindi naman labis na makamandag. Subalit,
mas mainam pa rin na kung sakasakali ay batidin nyo ang first aid kung sakaling makagat nito at malayo kayo sa ospital o sa paggamutan. Sa tulong ng ilang mga halamang damo o mga halamang gamot na makikita lamang sa ating kapaligiran, ang damong ito na tinatawag nga na sentimiento. Kilalanin ang halamang damong ito. Pamilyar ba ito sa inyong paningin? Isang klase ng damo na hindi mo nga pinapansin, ang damong ito na tinatawag na sentimiento o Stachytarpeta jamaicensis. Isang klase ng damo sa pamilya ng mga Verbenaceae. Kilala rin ito sa mga katawagan tulad ng kandi-kandilaan, damong panchon, blue snakeweed, damong elepante o Jamaica verbane. Mayroon itong mga dahong pabilog at pahaba at minsan naman ay hugis puso at sa bawat gilid nito ay mayroong giling-giting at bulaklak na kulay lila o asul na nasa pinakadulong bahagi nga ng bawat tangkay ng bulaklak nito. Madalas itong tumutubo sa gilid ng mga kalsada at sa mga lilim ng kakahuyan basta mayroong maayos na temperatura at nasisikatan ng sapat na araw. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang damong ito ay labis palang kapaki-pakinabang. Madalas itong ginagamit at ginagawang tsaa at mainam na panlunas sa asthma o blood tonic o blood cleanser. Napakainam rin itong pangpawi sa kirot na nararamdaman kung mayroon kang iniindang ulcer. Ang ilang bahagi nga ng halamang ito ay kinakain tulad ng dahon, bulaklak at tangkay ng bulaklak nito. Ang dahon nito ay maaari ninyong i-brew kasama ng beer upang ito ay mas maging malasa. Ang tangkay naman ng bulaklak nito ay pinatutuyo at ginagawang alternatibo sa dahon ng laurel. Ibig sabihin ay maaari ninyong gamitin sa pagluluto. Ang bulaklak nito ay paborito namang dapuan ng mga paru-paro. Kaya naman, mainam rin itong gawing halaman sa hardin. Subalit ang mas nakamamangha sa damong ito ay mainam itong panlunas sa kagat ng ahas bilang pangunahing panglunas. Matapos talian ang itaas na bahagi ng katawang nakagat ng ahas ay hiwain ito at saka paduguin. Pagkatapos ay magdurog naman o magpais ng dahon ng sentimiento at itapal ito sa bahaging kinagat ng ahas. Kaya naman kung sakali nga na maligaw kayo sa kagubatan, ay magdoble ingat nga at marapat na batid ninyo ang ganitong mga uri ng gamot o mga panglunas. Ikaw, mayroon ka bang ibang klase ng halamang damo na batid mong nakagagamot at panglunas sa kagat ng ahas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mayroon ka bang mga iniindang sakit sa tiyan kagaya ng diarrhea at dysenteria? At wala kang ang sapat na pera upang makabili ng gamot? Huwag kang mag-alala dahil mayroon palang isang klase ng halamang gamot na madaling makita, di mo kinakailangang bilhin at may katulad ding bisa. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga natatanging gamit at bisa ng halamang Carmona retusa. At kung nakita mo na nga ang halamang ito sa inyong paligid, ay halika dahil maaaring magamit mo ito sa mga di inaasahang pagkakataon. Eratia micropilia, Carmona retusa, Philippine tea tree o tinatawag nga sa Tagalog na tsaang gubat. Batid mo ba na ang damong ito na madalas ngang tumataas hanggang 5 metro at nagtataglay ng mga orange o mapupulang mga bunga tuwing hinog na ay sadyang kapaki-pakinabang pala? Isang halamang damo na madalas tumutubo dito sa atin sa Pilipinas at higit sa lahat ay mabilis alagaan. Ngunit alam kong ilan pa lamang ang nakaalam
na isang mahusay na halamang gamot pala ang isang ito. At hindi lamang iyan, sapagkat aprobado ito ng FDA dahil nga sa nag-umapaw nitong sustansya, at higit sa lahat ay madalas at madali mo nga lamang itong makikita. Ang tsaang gubat ay napakahusay gawing tsaa. Ang mga ugat at dahon nito bilang mainam na lunas sa mga sakit ng tiyan at diarrhea. Mainam din ito sa mayroong abdominal colic o kaya naman ay dysenteria. Magagamit mo rin ito sa mga mayroong ubo at mayroong mga iniindang sipon. At sa ibang bansa nga, ito ay isa palang mahusay na mouthwash pangtanggal ng mabahong hininga at upang maiwasan ang pagkasira ng mga ngipin. Magpakulo lamang ng hiniwang dahon at ugat nito sa 2 baso ng tubig sa loob ng 15 minuto. Palamigin at hatiin sa 4 na bahagi. Ang tsaang gubat rin ay pinaniwalaang mahusay na pampaligo sa mga bagong silang o bagong panganak upang mabawasan ang infeksyon at mga mikrobyo. Samantalang sa bansang Hawaii naman, ito pala isang sikat na houseplant na madalas ginagawang indoor o garden plants man. Kaya naman kung merong tsaang gubat sa inyong bakuran, ay inyo na itong subukan. Ligtas, epektibo, mura at aprobado. Sadya nga talagang napakarami pang mga halamang makikita lamang sa tabi-tabi ang marami palang gamit at halaga. Katulad na nga ng tsaang gubat na ito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.